Good afternoon po sa inyong lahat. Sabi ko, good afternoon. Si John Ray. Sabi niya sa akin, kayo na, Father, hindi mo na ako makikita. Lilipat na kami sa Pasay. Kaya tuwan-tuwa si Tanggol. Kasi siya na lang ang mag-ESM. No? Ngayon po ay nasa 18 linggo tayo sa karaniwang panahon, mga kapatid. Unang linggo sa buwan ng Agosto. At alam natin kapag first Sunday, mamaya, bago matapos ang misa, babasbasan natin ang lahat ng may birthday at anniversary ng August. Kaya every first Sunday, nakikipag-celebrate tayo sa lahat ng may birthday. At sa linggong ito, mga kapatid, kaming mga pari, ay nagse-celebrate din. Ipagdasal niyo po kami sapagkat ngayon po ay linggo ng mga parish priest, ng mga pari. Kaya pakisama niyo po kami sa inyo pong mga panalangin para yata nag-e-echo ulit ang ating mga sounds, yung ating mga monitor, no? Mukhang kailangang ayusin muli sa ating sa taas, no? Kaya ngayon po ay Parish Priest Sunday. Kaya please pray for us. Kaming mga pari. Lahat naman yata tayo ay may mga inspirasyon na pari, kagaya namin ni Brother Joniel. Bago kami pumasok ng seminaryo, meron po kaming mga paring kakilala, kayong lahat, no? Pero pinapaalala ko po, huwag niyo pong tatawagin yung mga paring, nako, Father, alam mo, fan mo ako. Naku, hindi ho tama yun, no? Huwag niyo po kaming tatawagin ng kami mga fan kayo namin. At ito pa, dahil nga nasa social media, ginamit nyo na yung termino, Father, follower mo ako. Naku, patay tayo diyan. Magagalit si Lord sa amin, no? Dapat siya lang ang ating sinusundan. Pero meron tayong mga pari na talagang para sa atin, hindi natin makakalimutan. Naging inspirasyon, kagaya namin, bago kami naging pari. At may isang paring hindi ko po makakalimutan. Obispo siya, pero hindi Pilipino. Siya po ay ang yumaong kardinal ng Brunei. Ako po'y nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Brunei kasi doon parang 3 lang yata silang paring Katoliko. Kaya kapag nagbakasyon sila, walang pare, nag-iimbita sila ng mga foreign priest. At ako'y nabigyan ng pagkakataon, 2 linggo. Alam niyo, ang Brunei, para sa akin parang isang retreat house. Napakatahimik, napakasimple lang. Wala nga nightlife, 7:00 pa lang, patay na mga ilaw. Doon sa mga establishmento. Kaya niyaya ko yung mga kabataan na nakasama ko doon. Sabi ko, meron ba kayong mall dito? Sabi niya, yes, Father, we have the mall. Okay. Sabi ko, saan? Nilakad lang namin. Ganun lang kalapit yung sentro. At pagdating namin, sabi ko, where is the mall? Sabi niya, there is the mall, Father. Pagtingin ko, ang nakasulat, the mall. Yun yung pangalan, the mall. Alam mo ninyo si Bishop Cornelius Sim, siya ay mahilig mag-bake, magluto. Isang umaga, nakita ko po yung mga Pilipino, mga pauwi na, tapos na yung kontrata. Sabi ko, magpa-bless muna kayo kay Bishop bukas ng umaga. Bumalik kayo. Kinabukasan, hinahanap ko, wala yata yung mga Pilipino. Mukhang hindi pupunta. Abay, pagpasok ko po ng aming kusina, nando na sila sa kusina. Hindi talaga magpapahuli ang mga Pilipino. Nandun na ho nag-aalmusal. Alam mo kung sino nagpapakain sa kanila? Si Bishop. Pinag-aalmusal sila. At pagkatapos nilang kumakain, tinawag ako ni Bishop, sabi niya, come, Father Hans. We will go to my room. I think I have some more gifts for your kababayan. Pumunta kami ng kwarto niya. Binuksan namin yung kanyang malaking cabinet. Totoo po ito, puwera biro. Alam niyo, pagbukas namin, kinuha niya lahat, nilabas niya. Mga nakabalot pa, may tag price pa, naka-gift wrap pa. Sabi niya, give this all to them. Sabi ko, Bishop, all? Sabi niya, yes, all. Hindi ko lang masabi, si Bishop naman, hindi ako pinapili man lang, no? Di man lang ako tinanong ko anong gusto ko. Bigay ko na daw sa kanila. At ang sabi niya, look, Father, my cabinet is clean again.
And I am ready to receive new gifts. Mamaya ho, pag uwi ninyo, tignan ninyo yung cabinet ninyo. Tignan ninyo yung mga gamit na ilang taon nyo nang hindi ginagamit. Alam nyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na buhay ang takot nating maubusan, mawalan, maunahan, maagawan. Alam nyo, minsan hindi natin maiwasan na mas isipin, na mas unahin natin ang para sa akin kesa sa atin. Ang ako muna at akin ito kesa ikaw naman at sa'yo ito. Ang buhay, ginagawa nating karera. Life becomes a race. Una-unahan at pasensya na lang sa mga maiiwan, sa mga mauubusan. Kaya nga napakaganda, muli nating itinatalaga ang misang ito para sa mga bata at kabataan natin. Na ngayon pa lamang dapat nililiwanag na natin sa kanila ang napakagandang paalala ng unang pagbasa sa linggong ito, mga kapatid. Kung papakinggan ulit natin, kung gusto nyong ulitin kong basahin, ang sinasabi ng aklat ng mga ngaral o Ecclesiastes, humanda ho kayo. Hindi madali, hindi nagpatumpik-tumpik at nagdalawang isip sabihin ng pilosopong si Kohelet ang kanyang paalala sa mga tao. Ano ang sabi ng pilosopo na ito? Kawawa ang mga taong nagpapakalunod, nagpapakasasa, nagpapakasaya sa anumang material na kayamanan sa mundong ito. Sa kasikatan, sa kagalingan, vanity of vanities. Walang saysay. Walang kabuluhan ang buhay na inuubos mo lang sa pagpapakahusay at pagpapayaman para lang sa sarili mo. Kaya nga lagi ko itong pinapaalala sa mga magulang, alam ninyo, bukod sa dinadasal ninyo na ang mga bata ay maging matalino, matagumpay, huwag niyo po itong kakalimutang ipagdasal na sana lumaki silang hindi madamot. Ipagdasal ninyo na huwag silang lumaking madamot. Kasi ito yung paalala sa atin ng napakabigat na salita ng unang pagbasa. Baliwala. Alam nyo, ang ganda ho, katatapos lamang ng unang pagdalaw ng ina ng laging saklolo sa ating parokya. Our Mother of Perpetual Help, dapat 4 na araw, ginawang 1 week ng baklaran dito sa ating parokya. At ang ganda ng itinuro nila, yung daw larawan ng Perpetual Help, tignan ninyo at pagmasdan ninyo ang mata ng icon ng mahal na ina. Pagmasdan ninyo ang kanyang mata na nangungusap. Diba? Pag sinabi nating mata ng nanay, ano ang nating naaalala? Makuha ka sa tingin. Diba? Alam nyo ho yan. Lalo na ho tayo mga medyo may edad na. Tayo ay lumaki sa tingin ng ating nanay. Na kapag tinignan ka pa lang, alam mo na kung anong dapat gawin. Ay iba na ngayon. Ngayon, luwa na ang mata, wala pa rin ginagawa. Hindi ka pa rin magets. Pero noon, tignan ka lang sa mata ng nanay mo. I will tell you, mga bata, makinig kayo. Isang araw, mamimiss ninyo ang tingin ng nanay ninyo. That is the saddest moment of our life bilang mga anak. Ang makita ang huling tingin ng ating magulang. Kaya, papahalagahan ninyo pag tinitignan pa rin kayo ng mga magulang ninyo.
At kapag tinignan natin ang mata ng ating mahal na ina, isa lang ang sinasabi niya, piliin ninyo ang anak ko. Unahin ninyo ang anak ko. Tanggapin ninyo ang aking anak. Kaya yan ang sabi ng ikalawang pagbasa natin. Anong sabi ni Pablo? Kung kayo ay para kay Kristo, dapat ang tingin ninyo, ang susumikapan ninyo, ang pinaghihirapan ninyo ay ang mga bagay na makalangit, hindi lamang ang makalupa. Ito ang ating pagsikapan. Dahil anong sinasabi ng ating mga magulang, anong sinasabi ng matatanda, alam mo, lahat ng bagay na ito, lilipas. Pagkagastusan mo man ngayon yan, kulay ng buhok mo, katawan mo, talino mo, talento mo, luho mo, at kahit ikaw, isang araw, mawawala ka rin sa mundong ito. Kaya ano ang sabi ng kanta? Kasi nakikidaan lang tayo dito. Kaya ang ganda ng ipinapaalala sa atin. Mga bata, habang bata pa lang kayo at tayo habang buhay pa, ang paghirapan at pagsikapan nating makamtan ay ang kaligayahan at kapayapaan sa langit na inaalok at hinahanda ni Kristo para sa atin. Sorry for the word. Huwag tayong tatanga-tanga na akala mo ito lang at ito na. There is more. Isa pa sa mga bago nating debosyon, si Saint Charbel. Kung nakita niyo yung kanyang larawan, lagi siyang nakayuko. Ano ang sabi sa account ng kanyang buhay nung siya'y nagpare, nung siya'y naging monk, nung siya'y nag-ermitanyo, lagi lang siyang nakayuko. Kahit naglalakad, kahit nagtatrabaho, kahit kasama niya ang kanyang community, lagi lang siyang nakayuko. Kailan lang siya tumitingala? Pag nagmimisa, pag tinataas na niya ang katawan at dugo ni Kristo. Kasi siya lang ang gusto niyang makita ng kanyang mata. Literal, ayaw niyang hindi ang Diyos ang kanyang makikita. Kaya nung namatay daw, si Saint Charbel ay nakatingala. Sana mga kapatid, ingatan natin ang mga hinahangad ng isip, puso at buhay natin. Kasi baka mahulog tayo sa sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Baka matulad tayo dun sa lalaking pagkatapos yumaman, guminhawa, naging gahaman. Mag-iingat tayo pag nakalimot na tayo. Hindi lang madamot gahaman, ganid, not just selfish, greed. Huwag maging manhid at ganid sa kahit anumang meron ka ngayon. Sa kahit anumang alam ninyo at kaya ninyo ngayon. Dahil, pakinggan natin mabuti ito, alam mo kung anong kayang gawin ng Diyos kapag naging katulad ka ng hangal na mayaman. Anytime, pwedeng mawala, pwedeng bawiin sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula po ng bagong buwan, dalawang bagay ang pagsikapan, pag-isipan, paghirapan natin sa buhay. Una, para magkaroon ka ng tunay na kahulugan at kabuluhan sa buhay mo, lagi mong uunahin. Lagi mong galagay sa sentro ng lahat ng iniisip at ginagawa mo ang Panginoon. More than anything and anyone else, you need and you will need God. At pangalawa, para hindi ka mahirapang mabuhay ng masaya at para hindi tayo mahirapang mamatay ng payapa, huwag kang madamot. Huwag kang sakim. Huwag kang ganid. Believe that the grace of God will always be enough for you. Only and always God we desire.
and only and always God we give. Amen. Tumayo